So, kalma lang mga ka-epet, kalma lang, follow your plan, hinga ng malalim, relax lang. Sundin nyo lang palagi yung plan ninyo para unti-unting mawawala yung, hindi naman mawawala, siguro hindi tama yung term na mawawala dahil human tayo. So, normal magkaroon ng emosyon. So, siguro ang pinakamagandang term doon is para ma-manage natin ng maayos yung emosyon natin. Oras na ba? News. So, biglang nag-drop. So, 10 a.m. Nakikita nyo nagkakaroon ng reaction ng 10 a.m. So, be careful. So, gusto ko tong mag-close above this blue line. So, gusto ko to mag-close ng strong. Ibig sabihin, buyers are present in this area. So, ano bang nangyari dyan? So, kung papansinin natin, mayroong box, may reaction dito. Okay? Nung nag-open, nag-react dito. Okay, so, nag-open dito, tumaas, nag-stop, tumaas. So, nagkaroon ng reaction, extend natin yan. Nagkaroon ng reaction dito. Extend natin, reaction, extend, reaction. And now, reaction. Okay, so, this is a valid area. Alright, magbabay ako ng isa dito. Okay, so pumasok ako dito as calls. So, we'll see. So, tingnan natin. Ang plan ko dito is, ito lang, syempre may stop. Dito lang ako focus sa stop ko. So, let's put an alarm. Laging may alarm. So, as you can see, ang dami kong alarm. Kung ma-out, then ma-out. So, if it goes against me, then out agad ako. So far, meron akong isang position. One position. And itong portfolio ko or PNL ko, hindi ko nakikita yan ngayon during live. Okay? So, watch out. I need to watch out for my stop.
So, ang dami kong gray line. Pasensya na sa mga gray line. Ang dami kong line. Alarm yun. Okay, zoom ko lang para makita kong maigi. So, focus lang ako dito sa stop line ko, okay? So, let's go. Kung ma-hit yung stop, then press sell button. Wag na magdalawang isip, just sell. But give it few seconds. Alright. So, I'm out. Medyo na late. Medyo na late yung pag-out ko. Ayan. So, out na ako and nag-reverse back. So, kahit na lumipad man yan, okay? Lumipad man yan and dumiretso sa TP ko, that's how it is, okay? So, sa trade na to, I have lost $48. So, kung mapapansin nyo naman ang losing amount ko, ang losing amount ko is lesser than my TP, than my win. Okay? So, yun. So, possible na lumipad yan. Okay? So, kung lumipad yan, then ganun talaga. Okay? So, today ako ay ipit. So, lumipad man yan, pabalik sa aking TP. That's how it is. I followed my plan. Okay, so, naipit ako ng $48 today. And tanggapin mo ng buo yan dahil in-expect ko naman na I will lose 40 to 100 if hindi sumunod or sumang-ayon sa gusto kong mangyari. So, kapag lumipad yan, papuntang TP ko, then hindi mali ang execution ko, hindi mali ang pagpasok ko, wrong timing lang to, okay? So, minsan kasi, tama naman yung execution natin, wrong timing lang. Minsan ang nangyayari, tama, nag-enter ka dito, tama yan, tapos na-out ka, and then bumalik, and then doon na siya nagtuloy-tuloy tumaas. So, wrong timing lang yon nangyayari. Okay? So, same pa rin. Dito ka rin mag-enter. So, it's just wrong timing. So, today I'm happy. I'm happy dahil number one, naipit man ako. I followed my... Kung mapapansin ninyo, yung mga losing amount ko ay smaller, maliit lang compare sa mga nagiging winning amount ko, okay? For my trade today, dito ako nag-enter and then na-stop ako dito. And I only have one contract. Ayan, and zero position na ako ngayon and I lost of $48. So, ako ay naipit today. So, okay lang yan. So, ito yung mga actually gusto kong makita ninyo. Gusto kong i-post yung mga losing trades. Kasi, sa totoo lang, never ako nakakita ng mga live na nagtitrade showing yung mga natatalo sa kanila na trades. Palagi nilang pinapakita yung mga winner nila, winning trades nila. So, ako naman yung opposite nila. Kasi for me, mas kailangan nating matuto through our losing trades kaysa sa mga winning trades. Okay, madaling tanggapin ng mga winning trades. Yung losing trades, yun ang mahirap tanggapin. So, yun yung gusto kong makita ninyo palagi. So, kung magkakaroon ako ng mga losing trade, yun yung mga gusto kong i-post para malaman ninyo na hindi puro winning trades. Kahit mga professional at consistent traders, madaming mga losing trade yan. Hindi importante kung marami kang losing trades. Ang importante is yung risk management mo. Kailangan yung losing amount mo is lower than your winning amount. Okay? So, kailangan palagi yung mga panalo mo is maging higher than your losing trades. Okay? Okay, so I guess that's it. Okay, so review natin. Ano ba nangyari? Simulan natin dito sa open. Okay. Alright. So, nag-open dito. Ito.
and then tumaas, and then bumagsak. So, ibig sabihin, nagkaroon ng reaction dito. So, tumaas, bumagsak, and then tumaas. So, nagkaroon tayo ng reaction dito or yung pagpigil sa pagtaas, pag-stop ng pagtaas. So, ibig sabihin, may something dito, may humarang dito. Okay? So, lagyan natin ng box yan. Again, depende sa'yo kung gaano kalaki yung box na gusto mo. Okay? So, now, anong kailangan mong gawin? Extend mo yan sa left to see kung may previous reaction na ba dyan. Before. Ayan. And then, you can adjust your area, your box. Okay, so as you can see, reaction, reaction, reaction. Okay? Now, extend natin yan sa right. And there, nakita natin na merong reaction dito. Itong candle na to, nag-react dyan. And then, nag-react din dito. So, ang nangyari is, ito, sa kulayan ko yan. So, ito ay dating pagmamay-ari ng mga seller kasi hindi napapataas ng mga buyers. Okay? And then, biglang naging pagmamay-ari ng buyers. Ayan, pumasok ang mga buyers. Ayan. Nagkaroon ng reaction dyan, di ba? Nagkaroon ng reaction. Buyers, nagpataas. And then, ano nangyari? So, here we go. Tumaas, bumaba. And then, lumipad. And then, bumaba. Okay? So, ibig sabihin dito, nag-stop yung pagbaba. So, lagyan natin ng reaction. Anong ibig sabihin nito? Nagkaroon dito ng mga buyers. Okay? So, depende kung paano mo ipaplat yan. Pwede mo siyang iplat ng ganito para makover to and na-touch yan. Okay? Or, pwede mo siyang i-plot lang ng ganyan. And kung babalikan natin yan, para makita natin yung mas magandang plot, it's best to plot ng parang ganito. Ayan, para makover to at makover yan. Ayan, so as you can see, meron na talagang previous reaction sa area na to. Ayan. O, previous reaction sa area na to. And kung extend pa natin yan, ayan. Meron ulit na reaction dito nung Webes. Okay, so meron ng mga, ayan, extend pa natin sa previous days, ayan, o reaction uli, di ba? So, valid itong area na to, itong box natin. So, may reason kung bakit nagkaroon ng reaction dyan. Dahil, may reaction na last time. So, may reason kung bakit nag-stop dito from the previous reactions, okay? Ayan. So, ngayon, extend natin yan. Extend natin to. And, nung in-extend natin, nagkaroon ulit ng reaction dito. Okay? So, reaction, reaction. So, tignan muna natin. So, as you can see, kung di ako nag-stop dito, then, bumagsak na siya ng tuluyan. Diba? So, it's very important to follow your lines, your plan. Dahil ginawa nyo yan for a good reason. Dilagay nyo talaga dyan yan. So, extend natin ulit itong box na to to see for more reactions. So, as you can see, kung tatanggalin ko tong arrow na to, dito nag-react sa stop ko. Okay? Reaction, reaction dito sa square na to. Dito ako nag-stop. Okay? And then, extend uli natin yan. Ayan, reaction, reaction. So, itong weeks na to, you consider that as reaction dahil ibig sabihin naglabanan ang buyers at sellers. Okay? Nagkaroon ng rejection. So, extend uli natin, nagkaroon ng reaction. So, now, extend natin kung valid pa ba to. And it's either, ano mangyayari dito ngayon? It's either mabibreak yan and then magkakaroon ng reaction or
magre-react dito and then babalik pabagsak. So, ano ang nangyari ngayon dito? Ito, nagkaroon na naman tayo ng reaction. So, from here to here, nag-stop bumagsak. So, anong ibig sabihin nun? May mga nakaharang dito, diba? And then, ngayon, tumataas siya, nagre-react siya dito sa square natin. Sa box. Ayan. Yan, nagre-react siya sa box. So, lalagyan natin to ng box. Ayan. So, tingnan natin kung dati na bang may reaction dito. So, pwede kang pumunta dyan. Ayan. To see. Ayan. So, may reaction dito. May reaction dito. Okay. May reaction dito. Ayan o. Reaction. Ayan. Ito. O, dito, nag-reject din siya. Previous days to. Ito yung previous days. Ayan. So, ayan. So, nag-react bago siya lumipad. Ito. So, may reason kung bakit nagre-react sa area na to. Okay? Kung babalikan mo yung history, is dati na yan na reaction. Ayan. So, reaction ulit dito, 'di ba? Pero wag naman kayong maglalagay ng sobrang dami. Wag kayong maglalagay ng sobrang daming area. Okay, so halimbawa, nilalagyan nyo lahat. Wag nyo lalagyan lahat. Ayan. Huwag kayong mag-build ng bahay or ng building, ganyan. Oh. Halimbawa, ganyan. Nilagyan nyo lahat. Paano mo iti-trade yan? 'Di ba? Kung lahat na lang ng reaction nilalagyan mo ng box, paano mo iti-trade yan? Ang hirap i-trade ng ganyan. Dati ganito ako eh. Lahat nilalagyan ko. Kaya ako palaging naiipit. Ayan o, ang dami. Diba? Ang dami talaga magiging reaction dyan. The best way to do it, or the best way to plot a support and resistance, okay lang itong lagyan mo para basahin mo yung ano, pero kung iti-trade mo, hindi mo siya iti-trade as that. The best way to trade it, gamit ang support and resistance is, kunin mo yung pinakamataas, pinaka-high. So, ano ba ang pinakamataas dito? Ito. Okay. Anong pinaka-low? Dito. Ayan. Dito. So, yan lang ang kunin mo. Okay. It's either mag-break above or mag-break below. Or kung reversal trader ka, then antayin mong ganyan and antayin mong bumalik. Ayan. So, pasok dito. Or dito. Pasok dito kung ikaw ay isang reversal trader. Kung breakout trader, dito, kailangan ma-break sa pinaka-high. Break dito sa low. And then, everything na nag-react, lahat ng reaction dito, kita naman natin may mga reaction dyan, di ba? Sobrang dami ng reaction, di ba? Lahat ng mga yan, huwag niyong papansinin yan. You only read kung ano yung nangyayari, pero huwag ninyong tanggalin niyo yun. So, anything that happens inside dito, sa loob ng box, sa loob ng high, sa resistance nyo and support ninyo, that's just noise, okay? Pampagulo lang yan. Choppy lang yan. So, hanggat nandyan yan sa loob na yan, magiging choppy lang yan. Mai-stop at mai-stop kayo dyan. Not unless you're a reversal trader. I am not a reversal trader. Again, I'm a breakout trader. So, kung ako, wait ko pataas, wait kong pababa. Okay? And then, wait for rejection or a strong buyers as confirmation to enter. Okay? So, that's it for today. Ayan. So, today ako ay ipit. It's a good losing trade. Bakit ko sinabing good losing trade? It's because finalo ko yung stop ko, finalo ko yung plan ko ng hindi na nagdadalawang isip pa, ng hindi nanghihinayang, hindi nalilito. I just pressed and hit the sell button. Bakit
kasi nire-respeto ko yung stop ko. Build good habit and respect your lines, your levels. Kung hindi mo susundin yung mga levels mo, then wag ka maglagay ng level dyan. So, ayan. So, 4 seconds lang. 4 minutes, sorry. 4 minutes lang akong nasa loob ng trade. And nahit agad yung stop ko. So, ganoon talaga. Okay. So, that's it for today, mga kaipet. Huwag kayong maging malungkot kapag natalo kayo ng sunod-sunod. As long as mababa yung mga losing amount ninyo, kayang-kayang i-recover niyan in just one trade, winning trade, or two winning trades. Okay, so wag manghinayang, wag niyong i-blame yung sarili ninyo. Wag kayong maging malupit sa sarili ninyo. You need to accept na naipit kayo ngayon. Yung mga ipit-ipit nyo na yan yung nakakatulong sa inyo para mas maging strong sa market at matanggal or ma-manage ng maayos yung emotions ninyo. Okay, so mag-aral lang mabuti, never give up, and always build good habit. Ipit man ako ngayon, it's still a good losing trade. Okay, I followed my plan, I followed my strategy, and no emotions. So, I guess we'll see you next week.